The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Welcome po dito sa ating Farmer's Talk. Yes. Share. Akala ko mag-share na agad ako eh. Yeah. Well, dito po sa ating live stream, napaka-exciting po ang edition today because Yes, oo. we're going to introduce to you isang pagbabago po na lalo pa ninyong kapupulutan ng entertainment and knowledge. Yes. Yan. Sana magbigay kayo ng konting oras para itong Tuesday afternoon na to, marami tayong matutunan. At the same time, yung mga insights nyo, kailangan din namin makita at mabasa para ma-share din natin sa ibang viewers. Yes. Yes, ako. Basta wag po kayo mahihiyang mag-comment, magtanong. Pwede naman po kayo mag-send sa amin ng messages through sa comment section. Sasagutin po namin kaagad yan. Alex, ready na kayo? Ready na? Yes, Ready. hindi ko ready. Okay. Ready na sila pero hindi pa ako ready. Ganon. Okay. Okay, ito po ang ating paksa ngayon at maraming nanonood sa atin ngayon mula sa ibang groups. Thank you so much. Yes, thank you very much din po sa Facebook at pinapayagan kami mag-live. Yan. Okay. So, isa-size lang natin tong medyo technical natin, ha? Yan. Dali lang po. Ang ating paksa ngayon tungkol sa langaw. Yun. Best. Yan. Matinding langaw at amoy sa poultry farm. May solusyon May solusyon na. Mhm. Yan. Marami nag-aabang yan, mga kasi problema yan eh. Tapos karamihan, regardless kung ito ba yung pagbaba piggery o yung poultry, yan talagang may mga langaw talagang dumadating sa mga iba't ibang farm. Yes, Kahit- lalo na ngayon. Nag-season na, lalo na ngayon, di ba? Ngayon ba ang season Tag-prutas. ng Ay, hindi pa naman. langaw-langaw? Pero ngayon, medyo dumadami-dami Pati na yan. langaw may season eh, no? Oo. Sumasabay din. Sumasabay. Maliit o malaking farm, problema talaga yan. Sana Eh. po malito malaking langaw. Problema yun pag lumaki na yung langaw. Oo, yung ganito kalaki, oh. Kaya nga, ang tanong natin ngayon, ano ba ang madalas na nakaka-attract sa langaw para ma-solve natin ang problema? Yan. Siyempre, Unang-una po dyan, yung moist or warm place. Mainit o maalinsangang lugar. Yun. Ilaw, yan. Sobrang liwanag. Yes, garbage dumpster. Mabahong basura o basurahan. Number 1 yan talaga na pinupunta. Yes, yung pang-apat yung animal carcasses, amoy na patay na hayop at mga bulok na namamahong karne. Ayan yun. Next is bird droppings, amoy ng ipot o dumi ng manok. Okay, damaged food products, nangangamoy na feeds, Dahil amoy malansa. o yun. Ayun. O kaya yung bird, yung malansang singaw ng Bird. katulad na tawag na bird. kailangan Natawa ako dun ah. Hindi ho. Okay. Yung ibon, yung malansang singaw ng katawan ng ibon. Kasi Alaga nga, natin. mapapansin nyo, bakit ang dami-dami langaw sa mga poultry farm kaysa sa mga
Piggery. Oo, yun. Yes, opo. Bakit nga ba? Oo, sabi nga nila, merong connection din yung singaw ng katawan ng manok. Yes. Pati Oo. yung manure, yung dumi nila. Yes. Iba rin Correct, yung, correct. Siyempre, pataas yun. Mm-mm. So, yan, discuss natin isa-isa. Yan. Kaya, doon sa sinabi natin, napansin nyo ba, meron langaw kung merong Amoy. Matinding amoy. amoy. Yung matinding Anong amoy? Oo. Amoy melon. Uy. Yes. So, hint na sa inyo yon. Bakit may langaw? May matinding amoy. Eh, ang susunod na tanong, saan ba sila nagpupunta dyan? Para yun ang targetin nyo. Nako. Number 1, manure. Pangalawa, feeds. Pangatlo, patay na hayop. Number 4, basag na itlog. Nabubulok na pagkain o hayop. Basurahan. Mataas na damo. Basa na sahig or lugar. Yan. So, common moist areas, no? Nangangamoy yan. Nangangamoy ang dumi. Nangangamoy ang feeds. Nangangamoy ang patay na hayop. Nangangamoy din yung basag na itlog kasi malansa yan. Yes, oo. Oh, yung nabubulok, of course, naamoy nila. Puro, lahat yan nangangamoy. Kung Opo. mapapansin Amoy nyo. ano. So, kung matindi yan- ang amoy ng Kaya nga. pangamoy ng So, kung langaw. may ganyan po sa inyong lugar, timely na kayo po ay mag-ayos na ng farm nyo. Yes. Di ba? Mhm. Okay. Okay. Usad tayo. Sa ngayon, anong ginagawang remedyo daw nila? Yes, sa ngayon, narito ang ginagawang remedyo ng ibang poultry farm para maalis o maiwasan ang matinding langaw at amoy sa kanilang farm. Number 1, yung fly sticky trap o electric fly trap. Ano ba yung electric fly trap na yun? Hindi pa ako Oh, yan. nakakita Bususin nun eh. natin yan. Yes. Basically, yung electric fly trap, ito yung parang devices na kinakabit natin na nag-a-attract, may ilaw to eh. So, na-attract na sila. nakikita So natin yung sa nakikita restaurant. natin sa mga Tama, movie, lamok-lamok, yung mga mga ganon. ganyan. Yes. Oo. May Yeah. So, na-attract niya yung flies, tapos doon makakukuryente na sila. Pero Oo. may mga cons din yan kasi added cost ng electricity. correct. Kaya Oo. pinakailaw. Tsaka yung sticky trap, nakikita nyo naman yun, di ba? Dumidikit yung lamok pag dumapo. Na pag ikaw din nahawak din, dikit na rin. Dikit ka na rin. Oo. Sa kayo ng flies. Oo. Yun. And then, Second is fly bait stations indoor and outdoor. Ano Una ba dyan yun? is light trap with distinctive UV spectrums and butterfly trap with chemicals. Yun. Mhm. ano ba yun? Same yung second na binasa ni Miss Rachel. Ito yung parang sa una yung electric fly trap. May ilaw din na nag-a-attract. May sa mga bombilya, may bombilya, meron parang ano dito yung maikling bulb. daylight. Para siyang UV light. UV light Ayun, actually UV, siya. Tapos may ah. screen siya na may kuryente. So, natatrap pa rin siya. Ganun. Yes. Yung isa naman yung remedyo. Yung ginagawa ng iba, puputulin yung 1.5 na bottle ng soft drinks, lalagyan ng karamihan sugar para medyo sweet and taste. Kaso madalas Lagyan mo ng mangga, di ba? Sa loob, mabango yun. Pwede rin. Yes. Molasses, Ayun, pwede ba? molasses, pwede rin. So, babaligtarin mo yun. So, papasok sila dun sa... Kasi, ito po yung diagram. Wow, ang laki. Pinutol po natin yan. So, babaligtarin natin to, sasaksak natin pa ganun. Sa ilalim po, meron niyang chemical, either sugar, molasses, Yes. o fruits. Pag pumasok doon yung langaw, Hindi na mahirap makakatrap na siya. Asyos, yes, tama si sir. Lalo na, pwede nyong gayahin gawin yun. Ngayon, kung medyo hindi kayo ganun ka-creative o ka-diskarte, bibili na lang kayo. Yes. May Oo, nabibili naman. po. Kasi ang nakalagay naman doon, methyl eugenol. Kumbaga, isang chemical na nakaboting ganyan ho, na ano ba yung mga dark bote, na mga ganyan. Dark, kasi hindi po pwedeng pasukin ng ano no? isang araw. And then, meron nga yung parang bottle na garapon na plastic. Tapos yung takip niya, parang salakot na dilaw, kasi mukhang mangga. Attractive sila sa mga ganun eh. Ang kulay. Oo. So, yung bulak, idadaw-daw ng konti, o lalagyan papatakan ng methyl eugenol, chemical yon, ay papasok sa loob, may saksakan yung sa loob. Papasok ngayon yung sinasabi mo. Ang technology nila is, yung amoy na yon, amoy ng babaeng fruit fly. Yun. So, natitrace May nila amoy yun. pala yun? Yes. So, papasok sila doon. The problem is, kaya nila pumasok din lang, kaya lumabas. May amoy pala yun. Walang X. But the problem is, ito yon. Mapupuno lagi yan. Gano'ng karami ilalagay mo niyan sa farm? Yes, at in fact, yung iba talaga pag infested, kino-cover yung walls ng farm. Yes, ang dami nun. So, maraming bote. Marami talagang bote eh. O ngayon, pag nakuha mo na yun, saan katutak yung fruit fly doon? Kung fruit fly ang nakuha mo, o kung anumang klaseng fly, mamaya pag-usapan natin yan, saan mo ngayon dadalhin?
O di lagi ka lang, maaari daw ang disadvantage, makahikayat palalo ng maraming langaw sa Kung paano, lugar. oo, kung paano mo i-dispose yun. Siyempre, para hindi na maamoy pa ng ibang langaw na para pumunta doon. Ay, doon, So, mabango doon. yes, Lahat sila oo. pupunta doon, wala doon sa iba. Saka isa pang attracted doon sa langaw, yung kulay green na apple. Yes, Gustong-gusto nila yon. gusto Kaya nila kung may yan. bibilihin ka, may gagawing cantrap na lalagyan mo ng tubig, maglagay ka ng Isang green hiwa apple. nun. Oo, yun. Yung So, mga pagkat- pwede mo rin kagatin. Pwede. Oo, pwede mo kagatin para mamay Hati ka rin. kayo. Oo. Oo, O, tapos kung walang pambili ng paper strip, pwede sila mag-improvise or pwede Yes. kayong gumawa. Kumuha lang po tayo ng syrup, ng corn syrup, Yun. plus yung tunawin natin yung sugar, haluin natin, tapos ilagay natin doon sa strip kung ano yung pwede nating gamitin. Pwede yung karton lang, Kung ilagay ano mo man. doon. Oo, Tapos oo. ilagay mo doon sa maraming langaw, pupunta na sila doon. Yun. So, improvise. Yan. Hindi ka masyadong gagastos. Correct. O, ito pa po. Isa pang paraan na ginagawa nila ay insecticide spray and misting. Talagang ito na yung contact sa mga insecticide. Yan. on contact. Oo. Pwede naman siya, tapos matrabaho lang kasi, alam mo, mga bully natin yung Oo. mga pest na yan, yung mga common. Gano'ng karami maubos mo insecticide? Or Yes, yung iba, mahal din yun. automate, nilalagyan nila mister talaga sa mga poste ng farm sila. Uh-huh. Problema, since insecticide to, syempre, baka umabot doon sa pen mismo natin, bahay ng manok, Yes, bahay ng oo. baboy, baka magkaroon ng harmful effect sa Yun, na nga po. yes. Pero wala ba siyang masamang epekto sa katawan ng tao or sa mga alaga natin? Yung karamihan naman iba kasi water soluble. Oo. Base, ano? Oo, base. ganun. So, medyo okay sa on contact sa balat, pero yung iba kasi pag nalalanghap mo na, syempre, since insecticide nga to, nakamamatay, Yes. pakonti-konti, eventually dumadami. So, hindi ko naman nire-reject. Yes. Oo. Okay, ito pa po ang isa sa ginagawa nilang remedyo sa ngayon. Probiotics. Probiotics. Yes. Probiotics. Paano ba nila ginagamit yan? Yes. Ano ba yun? Sinasama nila sa tubig. Oh, yun. Oo, tapos pinapainom sa manok. Tapos pag pumupo, Wala na siyang sabi nila, nami-minimize daw po ang odor and therefore, hindi pumupunta ang langaw. Yung iba naman, ini-spray nila mismo doon Sa dumi. Sa dumi. Correct. So, para hindi madali silang matuyo, hindi ka agad pupuntahan ng mga langaw. Yun. Pero yung Ako iba yun. pero yung iba din naman yung ginagawa nila, darak. Ang ginagawa nila dun sa paano? darak is binuburo nila yung darak. Then, Sa isang part ng darak, limang water. 5 parts ng water yung ilalagay mo, tapos sa loob ng 3 days, ipiperment mo siya. Pag nakuha mo na yung maasim na amoy, pag nakuha mo na yung maasim na amoy, pwede mo siyang iwisik dun mismo sa dumi. pwede sa Mismo chlorine. pure, hindi na i-dilute mo Hindi ulit na sa siya tubig. i-dilute sa water. Ay, sa tubig. Oo. So, kuha ka lang ng ano doon, Kasi spray mo. ang ayaw kasi ng langaw, yung maasim na amoy. Nako. Kaya, Parehas kami. Kaya taas wag nyo kang lang ang pumunta doon. kilig. Asim lang pala eh. kaya yung iba, ganun yung Asim lang pala eh. Mga may tinatago kang asim, Miss Rachel. Okay. Eto pa ang isa pa nilang remedyo. Yan. Quicklime, which is calcium oxide. Yan eh, sang-ayon sa mga professionals. Pinag-aralan din naman po, pero ganun din naman yung effect sa yung asim na nag-reject sa mga Sige. Ngayon, kung ganyan po ang problema natin, marami naghihintay sa atin, anong tip nyo? Yes. Oh? Sila, Ano ba yung sila dapat? rin. Invite po rin namin kayo. Baka may mga tips po Yes. kayo. Yung prevention ng mga fruit flies, house flies na dumadapo sa ating farms at kahit yung backyard farm natin. Baka may mga sasuggest po kayo. Welcome po. Pakipost na rin po yung mga comments niyo. Yan, okay? Number 1, tip. Yan. Regular na alisin ng ipot. Ohoy. Yan. Oo, Talaga. tama. Then, gumamit ng beddings na nag-absorb ng ipot o bumabalot dito. yun. Katulad ng yes. Yung ibig sabihin yung beddings, katulad nung yung ipa or yung sodas. Ready yan. At saka pag mga siso-siso, di ba ang ginagamit nila? Dyaryo.
Oo, dyan. Ayun. Pagkatapos, kakrample na lang. Di ba? Ayun. Madali na. And then, number 3, huwag hayaang mabasa ng tubig ang ipot. Yan. Pag moist nga yan. Yung sinasabi nga natin kanina, enumerate natin lahat ng mga nag-a-attack sa mga flies. Yung mga moist, mababahong amoy. Yes, sunod, maglinis ng kalat tulad ng tira-tirang prutas o pagkain ng tao at magdamo. At magdamo. Magdamo. Oy, ibang damo yan ha. Kailangan alsin mismo yung mga damo, yung weeds. Yan po. Okay. Okay, next. Next. Takpan mabuti ang basurahan. Yes. Siyempre. At saka regular na itatapon ng basura. Yes, Kumbaga, huwag tama tayo yun. mag-iimbak ng basura doon sa, Correct. lalo doon sa may tapat or sa mismong kulungan ng mga manok. Yan. Okay, next. Yung palitan ng brand ng feeds kung ito ay malangaw o nilalang. Oo, bakit ba hahantong tayo sa pagpapalit ng brand? Miss? Yes. Usually kasi ang mga feeds ngayon nilalagyan nila ng molasses. Yan yung pulot na attracted po doon sa ating mga langaw. So, sabi natin, kapag may matinding amoy, Amoy, oo. not necessarily mabaho, ay nakaka-attract ng langaw. yes. Oo. Yun. So, maraming sangkap na molasses. Mhm. So, you have to change your... Feeds. Hindi, dapat obserbahan nila sa nakadapo yung langaw. Kung sa feeds, papalit kayo. Siya nag-aalaga minsan. Oh, yun. Kailangan. Nag-aalaga. Ibig sabihin, medyo maamoy-amoy na iyon. Baka naman yung alaga nyo, sila pa yung may Oo, malalang diba? amoy. Kaya sasabihin niya, oy, Kailangan lang tubig doon, tubig. boy, maligo ka. Oo, yun po. Okay, next. I-dispose agad ang patay na hayop at basag na itlog. Mm-mm. Yan, Yeah. yung itlog na naman yan, ano, yung basag So, na kailan itlog. talaga masinop ka sa farm? Hindi kung kailan na naisipan mo lang dumalaw, tsaka ka lang pupunta. Marami na palang mga basag na itlog doon. Oo. Patay na hayop, doon lang tinapon sa tabi. Mhm. Ano ba dapat na pag-dispose ng patay na hayop? Paano ang proper? Kami po yung subukan namin nung nag-aalaga kami ng hito sa Pampanga. Kasi since carnivores nga ang hito, yung mga poultry sa area ng Guagua at Florida Blanca, yung namamatay doon, hinihingi, binibigay nila. Kasi laking tulong na to sa mga poultry growers na yung namatay nila, almost everyday meron eh. So, yung na-harvest namin yun, pinapakuluan lang, tapos yun na pinapakain sa hito. So, Tapos okay. yung trash into cash. Oo. So, yung basura nila, pinapakinabangan namin. Ano naman po ang papel ng Atobi? Kasi sabi, gumamit ang Atobi nanotechnology and how to use it. Ano bang benefits dyan? Ayan. Ana? Yes. Andyan, susunod na slide. Nakita ko yan. Ayan, basahin po natin. Ayan, basahin mo ng visual. Ayan. Ano ang magagawang tulong ng Atobi para masolusyonan ang matinding problema sa langaw at amoy ng poultry? 1. Yun. Una, nakakatulong ang Atobi para mahusay na makuha at mapakinabangan ng hayop ang mga sustansya na nasa feeds o iba pang pakain, kaya napaka-minimal na ang lumalabas na ipot at wala nang kasamang undigested ingredients ng feeds. Yun. Ang Malinaw yun, Malinaw yan. Malinaw na malinaw po. Absorption. Oo. Tsaka Yes. utilization. Pangalawa, mapapansin na ang kanilang ipot ay nabawasan ang matinding amoy dahil wala ng undigested protein, kaya hindi na gaanong attracted ang langaw. Yes. And then, Yan. Bukod dyan, ay nasusulit ang ginastos sa feeds at sa Atobi dahil pag nakuha na ng hayop ang kailangang sustansya ng kanilang katawan, ay hindi na ito kakain ng kakain. Oy, nakakatipid, no? yes. Wow, Oo. advantage dun. Oo. Wala ka na ng peste, nakatipid ka pa. Oo. Ayun, bababa ang consumption sa feeds at makikita nyo na ang talagang aktwal na dami ng pakain para sa kanilang pangangailangan. So ito kumbaga, magiging makatotohanan na ito na talaga yung dapat na Yes. kailangan nilang makain. Tsaka walang tapon. Kasi kung lahat ng nutrition doon na napunta sa waste, doon sa manure, na-absorb ng livestock, so yung pinakain mo, mas nasusulit mo. yes. Oo. And then, maaalis na ang malansa ng singaw ng katawan ng manok, lansa ng karne at itlog, kaya hindi attracted ang mga langaw. Ayun. Siyempre. Yung mahalaga doon eh. Dali na yung singaw ng 'di ba? Pati nga sa hayop, sa manok, sa aso, lahat 'yan, no? So yung singaw wala na po, nakakatulong para mabawasan yung Ngayon, Sumatotal, Opo. almost lahat na ng problema na solusyonan na ng Atobi. Yes. o yan, tinuruan po kayo ng Team Atobi bakit maraming langaw sa ating lugar. Ano ang gagawin natin para makabawas sa langaw or maiwasan na totally. And of course,
wala pong mawawala kung mag-avail kayo ng mga technologies na magkaka-improve ng inyong production. Yes. Pinag-aralan naman kasi na maigi to at sinubukan para bago natin i-discuss sa mga ipinunong mo sa ating mga netizens, sa ating mga Yes. kaibigan. Since yung performance is talaga nakakatulong mag-lessen ng mga common pest at try nyo rin po para makatulong din po kami sa inyo. Yes. Oo. At saka hindi lang puro salita lang yan, hindi nakikita namin, binabasa lang namin. Actually po yan, talagang totoo nangyari. Kasi yung mga user natin, yung po talaga ang nagiging nangyayari natin, no? na experience nila. Hindi lang po sa manukan, kundi sa baboyan. Yung ating isang user dito sa Romblon. So, ilan yung inahin niya? 20 plus yung fattening niya. Maraming pumupunta sa kanya kasi nagbebenta rin siya. Oo. Akala nila na walang manukan doon at sa mga baboyan kasi walang langaw, walang amoy. So nakikita nila pagpunta nila doon sa likod ng farm nung ni Sir. Nagulat sila kasi talaga may mga ilan hindi naman maiiwasan yan hindi naman 100% na walang langaw. Oo. So makikita mo yung langaw lang nakadapo lang doon mismo minsan sa feeds o sa kaya doon feeds. sa mga hindi mismo sa baboy makikita at mo hindi sa sa feeds. dumi. Yes, hindi sa dumi. So ganun po yung na-experience nila. In fact, may isa pa tayong kaibigan sa San Rafael, Bulacan, yung inahin niyang baboy nasa loob ng kusina niya Oo. Oh, di ba? Kung malangaw yun, di na laking peste tsaka magulo sa barangay nila. Kasi sa totoo lang po, kahit minsan nare-report din sa TV, 'di ba? May mga, 'di ba may farm Yes, saan ba 'yun? oo. Sa may Batangas, Oo. parting Batangas. Iba kasi yung problema na pati neighborhood napipinsala. Mhm. Kakain kami lang Yes, ganyan, oo. no? Matutulog ka. Di ba may nabalita na ultimong habang kumakain sila, nakakulambo sila Yes, sa ulo? oo. Tapos, makikita mo, iahin mo dyan yung pagkain. Oo. Puro lang yun na nandun. Di ba? So, magkakalat tayo ng sakit. Mhm. Oo. Yes. Hindi lang sa May papasara ka pa. Sa farm mo, pati doon sa health ng mga nag-aalaga, ng pamilya mo. Yes. Yes. Medyo nagiging critical ng konti. Oo. Mhm. Ito nga po. Carriers. Ito nga po pala, may nag-share ng tips kung paano daw may iwasan yung langaw. Yes. Si Miss Divina Kahindi Apostol. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, ma'am. Maglagay ng uling na dinigdig sa ilalim ng poultry. Sa baboy naman, laging linisin ang tae nila at taasan ng dosage ng Atovi. Yun. Yes. Thank you. Salamat, Ma'am Yes. Divina. Thank Okay, you. Pero thank you for nakakamangha sharing. yung maglagay ka ng dinigdik na uling. Ano po bang nagagawa? Farm kasi yun. Yes. For example, yung mga, ito practical usage na lang, sa ref. Mhm. Pag Yes. yung ref nyo medyo nangangamoy, yung kotse mo medyo nabasa, so nagkakaroon ng moisture. Kulob, na Kulob. amoy. Yung amoy. Oo. Naglalagay talaga ng uling para i-absorb yung odor na yun. Okay. Pero pwede Bagong rin, ako natutunan ko yun, medyo, sorry po, hindi po to joke, parang naisip ko lang na doon sa mga namamahong paa, Oo. pwede nating diktikin, pwede nating ilagay sa Oo. ating Yung Di ba ba't nauso Yung nga sa yung, paa, di ba? May mga Ipikin yung paa. Hindi. yung uling? Yung uling, ilagay mo. Hindi nga kaya Di ba? nauso yung socks na may uling eh. Yes. Oh, di ba? Oh, yun. Okay. Pati ako naman, ako naglalagay ako ng uling sa rep, pati sa CR. Yun, para ma-absorb. Para So, ma-absorb. Hindi nakikita mamaho nyo yung po, CR. napakasimple na lang ngayon isolve ang problema Yes. ng langaw. Huwag nyo Mhm. hintayin kayo mapasara o mareklamo, parang si Nas Daily. Ayan, di ba? Ay, last day na niya ngayon, ha? Oh, yun. Okay. So, ito po naman, pag-aralan natin, anong klaseng langaw to determine kung ano yung problema nyo. Kasi minsan parang denial tayo eh. Oh, di naman eh. Ang dami na, yung mga basura namin, tinatabi namin. Pero yung nakadapo sa inyo, housefly. Oo. Oh. So, alamin natin ang klase ng langaw para alam din natin kung ano ang nag-a-attract sa kanila. Ayan. Okay. Nakikita niyo po ba ng malapitan niya? Yan. Una, housefly. Ito, karaniwan to. Ako, ang dami na sa Musca bahay minsan. domestica. Yan. Oh, ano yan? Pinupuntahan lahat ng klase ng pagkain ng tao, feeds ng hayop, food waste o dumi o ipot. Yun. So, lahat nandun siya. Mhm. Oo. So, parang makikita mo din yan sa palengke. Yan ba Oo, yun? yung housefly. Oo. Yan din yung binubugaw natin pag kumakain tayo. Ay, medyo malalang. Yung bangyaw kung tawagin. Hindi pa. Hindi pa Iba yun. yan. Oo, meron bangyaw. Ito na yung susunod. Yan yun. Ito yung Oo. blue butterfly o Califora vomitoria. Tinatawag ding blowfly, ito ay madalas na makita sa basurahan at gusto nila ang madumi ng ating alagang hayop at mga patay na hayop.
Pets. at mga patay na hayop na nanggagaling ang pangalan nila sa mga colored bottle kasi sila ay makintab at makulay. Di ba? okay. Makintab Oo, yung kanilang makintab. katawan, tsaka malaki Saka sila. medyo blue. Oo. Yes, Ito oo. yung bangaw. Ang sarap paluin ng walis ting ting. Pero parang nag-hover din yun. Ito pa yung isa. Ayan, yung horsefly or family, tabanidae. Taba ni Day. Ay, mataba ang katawan. Taba. Okay. Walang tigil na pangangagat ang ginagawa ng babaeng horsefly kaya namamayat ang ibang hayop. Siya yung kumakagat sa baboy, sa manok. Oo. Yan. Yung pula mo kang nangangagat, pati pula nga. Pati lang. Oo. Okay. Hindi, totoo naman, di ba? Minsan nakakagat tayo ng langaw. Oo, masakit nga eh. Oh, lang. Hindi pa ako. Hindi ko pa na-try. Hindi pa Hindi pa ako na... Hindi pa na-try? Hindi pa ako. Try mo. Ayoko. Okay. Mamaya po, tutuloy namin itong ganito. Okay. Masaya po. Baka nyo. Pero balikan tayo sa horsefly. langaw. Oh, yun. Ayun ba? Horsefly. Ayan, yung lalaking horseflies naman ay pollen at nectar ang hilig at aktibo sila sa araw. Masakit kumagat ang langaw na ito sa tao. Yun. Ang bibig nila ay parang gunting kung gumalaw, scissor-like motion at nahihiwa or slash open ang balat ng kinakagat nila. Wow, grabe. Masakit nga yan. Mukhang ayoko talaga Nakakaano maranasan yan. Ayoko. So, yung pag nakakita kayo ng baboy na may mga langaw at sa tingin nyo yun ang kumakagat, horsefly. Okay. Okay. Oy, minsan kasi makikita mo yung mga patches na kala mo tinagtad ng lamok. Oo, yung pala, fly. Eto pa. Yung fruit fly or Drosophila species. Mahilig sa mga bunga ng fruit trees at matamis na amoy. Natatagpuan din ito nakadapo sa feeds na may sangkap na molasses or pulot at sa mga maruruming lugar. Yun. Alam nyo na. 4 na klase pala yan, ano? Correct. Ang dami. Oo, eto pa. Oh, meron pa? Meron pa. Fresh flies. And Yan ay nuisance and biting flies. nakakita Mga ko ng nakakabwisit, ganyan. sabi nga, Ito yung mas nakakapanginis. mahaba sa mga kumakain sa mga bangaw. Oo, mahaba yung katawan niyan. Oo. Nakakita na ako doon. may pang Facebook pa, face flies. Yan. Mas maikli naman ang katawan niyan. Na medyo maikli. Pero biting fly din yan. Clustered And then, fly. And fermentation fly. Oh. Pero pansinin nyo po, yung flesh fly, yan po yung langaw na makikita nyo sa mga sugat ng alaga nyong hayop. Okay. Mahilig Mas siya sa attractive mga siya. Sugat. Sugat, yung mga open wounds, yung mga ganon. Yung nakalantad yung laman. Yan. So, dun sila, sa mga sabi po ng mga expert, hindi sila dun nag-iitlog, kundi dun nila dinadala yung itlog. Tapos yung itlog. Kaya magots na yung Oo, kaya pag nakikita mo pag nadapuan ng langaw, yung halimbawa yung karne, makikita mo may puti-puti na doon. Correct. Yun yung Oo. maggots. Dagdag ko lang ma'am doon sa fresh flies na dumadapo sa mga sugat. Pag yung livestock nyo po, may napansin kayong sugat, syempre kailangan linisin natin, pinapaliguan naman natin. Pero katulad for example, yung iba na hindi talaga nagpapaligo, pwede nyo po sprayan ng diluted na sa 500 ml na tubig, lagyan nyo ng 2 kutsaritang atobi, haluan nyo. Spray nyo po. In fact, nasubukan na po namin sa ibang sugat ng mga hayop doon, hindi na nga nagnanamang, At saka madali Madali 15 oo. minutes. So, yung sa test namin, 15 minutes, nag-dry kagad. Kumbaga, naglangib. Okay. Tapos may papapakita iba, naglalagay ng penicillin, yung parang namumuti-muti sa Oo. sugat. Yes. Ito nagkaganon din siya. Okay, i-identify nyo ngayon ito. Yang langaw na nando sa dumi ng hayop. Ayan yung ano. Anong langaw yung mga Ito, yung- nandyan? ito, Ay, parang- nasa kaliwa. Nasa kaliwa muna Kaliwa. tayo. Marami yan. Ito po. Ito, Ayan, kaliwa. oo. Yan yung ano. Ano yung nakita yung langaw na nakadapo? Yan yung fresh. Yung isa, butterfly. Yung Yung makintab. makintab. Oo, Hindi, yun nandoon sa isa. Yung isa yung biting flies. Horsefly? Horsefly. Yung mahaba. Yung Oo, isa, yan. yung mahaba. Yung mahaba. Oo nga no. Oo. Yan yun. And then, Nagkakasama-sama pa rin pala sila. Ano Baka kaya kasi mga ibang panga- species yun. Mga pang George. Oo, di ba? oo. Dito naman sa mga molasses actually yung isa eh. Yung nasa gitna. Oo. Matamis at saka mayroong parang dumi. Dumi Parang rin. fruit fly eh.
Hindi, bangaw yan eh. Puro mga butterfly Bangaw yan yan eh. eh. Makikintab eh. Oh. Butterfly. Basta makikintab, butterfly. O, yan po. Natuto tayo ha. Tsaka ano, alam nyo ba? Alam nyo ba? Yes. Yes, alam nyo ba? Eh, Ayan according na. sa experts, yung langaw, nagko-contain siya ng 6.5 million na bacteria sa sikmura nito. Wow. Wow. 6.5 million. Tapos Million. pwede na itong ipasa sa iba pang generation ng mga langaw. Ayun. At saka, speaking of sikmura, alam nyo ba, yung liquid na kanyang nire-release, yun yung way na para magtunaw ng kinakain nila. Tapos yung datapo siya kung kanino, kay Miss Cheryl. Dumapo sa iyo yan. May liquid silang iniiwan. Yun yung liquido. Yun ang composition yung maraming bakterya. Kaya yun. So, Kasi nabubuhay sila yes. sa ano eh, Oo, sa mga bubulong. Wala ka bang pantapat doon? Hindi naman nabubulok siya. Ayun. Yun po. So, kaya napaka-delikado kung madadapuan yung ating farm ng langaw. Yan. So, nakita nyo po, napakadali na talaga. Ulitin namin yon. Napakadali na pong solusyonan ngayon ang problema sa mabahong amoy, lalo na sa poultry farm at sa iba pang farm at saka yung langaw. Sundin nyo lang po, balikan nyo sa slides natin dito sa video, yung mga binigay namin tips, yung mga nakaka-attract para yun ang maiwasan nyo. Yes. Yes. Okay, so, dito po, isusunod naman natin. Yan. Ayun. Ay, hindi, teka muna. Hindi, yung teka muna. technology. Parang, Kung paano gamitin daw. pwede po rin din natin, wala tayong mga pantapat pa na pwede nating ilagay doon sa mga tapat-tapat ng mga kulungan. Pwede tayong maglagay ng basil kasi repellent siya. Tapos yung ating marigold na tinatawag na, yung flower, yung marigold na halaman, ang bulaklak na yung kulay orange. Pwede tayong maglagay. Ayan. Opo. Mga Yung sa patayan eh. Oo, sa sementeryo. Yes. Nakaka- Yung maliit lang siya na halaman tapos kulay orange yung kanyang Yes, bulaklak. yes, yes. O kaya yung lavender na tinatawag na halaman. Yan. Maglagay lang po tayo doon sa ating mga kulungan Yes. or doon sa tabi ng ating mga kulungan. Hindi mismo sa kulungan. Iyon po. Magtanim. Yan. Magtanim tayo. Yung basil herb po yan ha. Pwede kinakakain po ng tao yan. Yes. Pwede yung halos sa mga salads yan, tsaka sa mga Yes. sa mga Tapos kumain ka sa tabi Dual ng baboyan. purpose tayo, di ba? Pangkain sa atin, nakakaano pa tayo sa fly. At huwag niyong kalimutan po na kapag tayo nag-aalaga ng hayop, ang technology hindi lang sa amoy, sa langaw, no, nasosolve yung ating mga problema, kundi yung sa pagkain na binanggit Yes. kanina, makikita niyo actual consumption para mas makamenos kayo. Mhm. Kasi mahirap yung kakain, tapos ilalabas din yung kinain. So, Atobi po can help. Yes. Oo. Okay? So, sana po, kung meron kayong tanong, post your message now at babasahin po natin yan later. No? Yan, nako, mukhang papapasigla. Pasigla muna. Pampaalis ka ba? Yan. Pero, bago ang lahat, narito po muna naghahabol sa mga presyong pangbaboy. Yes. Ayan po, yung credit to pork producer, live weight price po yan, as of January 2, 2019. Sa Tarlac, 126, so medyo bumaba ng 2 pesos. Bulacan, 122 to 123. CS, 77, so medyo tumaas ng konti. Rizal, 120. Laguna, 125. Quezon, B116, C126. Wala akong pagbabago. Bansud, 100. Cavite, 120 to 123. Batangas, 125. Pero minsan hindi nasusunod po yung 125. Kasi sa ngayon, 117 lang daw. Wow. Yes. Pampanga, 126. Nueva Ecija, 120. B115. Pangasinan, 110 to 115. Naga Bicol, 110 to 120. Cebu, 102 to 109. Iloilo, 110 to 120. Bacolod, 110 to 115. Negros Oriental, 110 to 115. Jensan, 99, Bambaba to 103. Coronadal, 98 to 100. Zamboanga, 124, 127. Cagayan de Oro, 115 to 120. Zamboanga Sibugay, 100 to 105. Surigao, 115 to 120. Agusan del Sur, 100 to 105. Butuan, 100 to 115. Pagadian, 105, 110. At Osamis, 105, 115. Yes, bingo. Yun.
Basta po, yung problema natin sa African swine fever, medyo ingat-ingat na lang, ha? Yes, opo. Oo. Ma'am, kung makaka-advise lang tayo, kung pwede na taasan yung paggamit ng technology, yung Atobi technology, pataasin lang po natin yung immune system Para Yes. mas mataas. Hindi tablan, ano ho? Oo. At bago po natin introduce yung bago nating segment, para lalo ho kayong masiyahan at maging knowledgeable lalo po Yes, ang opo. ating program na ito. Narito po muna ang ating pagbabalik tanaw sa ating mga salawikain. Yun. Ano ba ang salawikain? Para maalala nyo muna. Yan. Ang salawikain o kasabihan ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nagtataglay ng mga pangaral at karunungan sa pamamagitan ng mga salitang may tugma at sukat. Ito ay ginagamit noong sinauna, maging sa kasalukuyang panahon upang magpayo, gumabay at magturo ng mabubuting asal. Yun. Okay, yan po ang ating ngayong tampok na salawikain. Yes. Pag maliit ang kumot, magtiis kang mamaluktot. Hindi yung bumili ka ng Ang kahulugan niya po ay kung nakakaranas ng kakulangan sa buhay, ang isang tao ay dapat siyang mamuhay ng naaayon sa kanyang kakayahan, matutong magtipid at maging payak sa pamumuhay. Yes, oo. Adjust Hindi nawawala yan eh. Oo. Pero sa akin na, ba't ka magtitiis? Bumalik ka maraming kumot. Yung malaki. Hindi, tsaka sa akin din, ma'am, bakit siya magkukumot kung mainit naman? Yes, pero uso ngayon magkumot kasi malamig. Lalo sa Los Baños, ang Kayo lamig. talaga. Ibalik natin ang values, positive Yes, values tama. sa ating Yes, tama po yan. Yung sa amin po, mga biro-biro Filipino lang. families. Ayan Sana po. hindi natin malimutan yan. Marami Yes. tayong salwikain na medyo nakakalimot yung lalo na mga millennial Sa bagay, generation. yan nga, sabi nga kanina sa definition na binasa ni Miss Rachel, yan ay guide. No? Nagtuturo Yes. din para maiwas to yung ating mga asal. Sa ating mahalaga sa ating pamumuhay. Correct. Yan. Okay, salamat po ng marami. Pag may tanong mo kayo, inulit namin, pwede na ho kayo mag-post ngayon sa ating Facebook messages. Yes. Oo, hindi pa po kami, meron dyan, totoo po, may langaw na kumakagat pagsama. Oo, yun talaga. Sino may So, sabi? naka-experience na talaga. Ibang Clarita. Sabi po ni Miss April Sanchez, Oo. Pero talaga, ano daw hindi po, pa ako. mahaba daw ang katawan ng bangaw. Ayun. Okay. Oo. Mahaba Okay. nga. Thank you. Ngayon naman po, amin pong malugod na ini-introduce sa inyo ang isa pang bahagi ng ating segment tuwing Martes. Ito po ang Tantaratang. Kontrayon. Yes, ang kontrayon ay isyo ng pagkukulong sa inanging baboy para sa tinatawag na ikutan. Gestating and farrowing crate. O yan, binasa na ni Yan. Miss Cheryl yung issue. Kontra tsaka ayon. Yun, sang-ayon ka ba o kontra ka? Sang-ayon ka ba? Saan ba tayo? Sa puti, sa pula. Yes. May Opo. comments din po kayo, Oo. suggestions, i-post nyo na din po. Kontra po ba kayo o ayon sa topic natin ngayong araw? Okay. Yes. So may issue po kaming tatalakayin ngayon at ito po ay bago tayo nag-air, nag-jack and point na ho kami. Yun. So, ang nakakuha po ng positive side ay kami po. Kami po, kami. Yan. Team, grupo. Kami ayon. Sang-ayon kami. Okay. Grupo, Yung group naman nila po ay kontra. Oo. Kumbaga, anti po kami. Antay. Jack and Poy lang po to. So, kumbaga, sang-ayon yung grupo po namin na ikulong ang inahing baboy, yung mga buntis at saka nanganak, sa gestation crate at farrowing Yan. crate. Pero yung kabilang side naman po ay Sa amin ay open. Kumbaga, kinukulong, o hindi kinukulong, kumbaga ito'y nasa grupo ng kailangan ng maraming Communal, mga oo. inahin. Group Yan. dance. Hindi kami mangungulong. yun. So, ganito po. Kami po ay merong rules dito. So, sana po panoorin nyo ang ating palitan dito ng kuro-kuro Yes. at mga kaalaman din na pwede nyong kapulutan. Bakit meron diyang message? Alright. Okay, sige po. Okay? Ang ating timer ay 2 minutes per group. Yun. So, Okay, kailangan natin ng introduction, timer. Then counter rebuttal, then counter again, at final word. Ayun. Po. Okay. So, we have 2 minutes. Meron ba tayong timer? Timer? Starts now. Sa amin po kasi pro kami sa pag-iipit kasi unang-una po,
farrowing crates reduce pre-weaning mortality. Nakakaligtas, nababawasan po yung mga biek na namamatay nang hindi sinasadya. Okay, and sa amin din po is para din po yung ating mga alagang baboy hindi makunan yung mga inahin. Kaya kailangan natin siyang ilagay sa farrowing feed para hindi sila makunan at saka hindi ma-stress ang mga baboy. Yun. Ganun lang ba yun? Marami pang dahilan. Yes. Oo. Of course, reduction of space, no? Yung requirements. Sa halip na isang malaki-malaki espasyong ikutan, so nakaka-reduce ka na mas marami kang maalagaan. Pangalawa, confinement farrowing is one of the most efficient ways of reducing piglet losses, sabi nga ng ating mga partners, at welfare na rin ng ating sow. Unang-una po, kaya po may welfare yan, pangangalaga sa ating sow, dahil sa, minsan po, nagkakaroon ng abortion, nakukunan ang mga inahin. So, naisipan po na i-adapt ng iba't ibang bansa ang paglalagay sa inahin na buntes at saka yung sa nanganak na rin sa isang ipitan o depende sa kalagayan niya kung gestation crate or farrowing. Isa pa, protection din po ito laban sa aggression. Kaya nga welfare ng sow ang ating iniisip kapag inipit. Yes. Hindi ba? Yes. Oo, kasi kapag nandun siya sa communal, madalas dambahan, may mga bully dyan. Kung buntis siya, pwede siyang magkaroon ng Miscarriage. Miscarriage, ano? At saka, unlikely makakatanggap siya ng mga injuries. Yes. And mind you, sa mga research ngayon ng mga professors and professionals, 5 seconds. ay sinasabi po nila na mas marami ang injury ng nasa communal kesa sa crate. Okay. Time's up. Yes. Second side. Okay. Sa akin naman, Timer starts now. yun. Sa akin naman, hindi ako sang-ayon sa mga farrowing crate. Kasi, yun nga, the more na mas nakakulong sila, parang mas prone nga sila sa injury kasi hirap silang kumilos. Naka-contain lang sila. So, hirap yung katawan nila. So, yun, mas prone sila sa injury. Yes, sa akin naman, kung nabanggit na welfare, mas maganda ang behavior ng hindi nakakulong. Kasi mas nakakabuti to, mas maganda yung kanilang lalakaran o yung nakaka-exercise sila, at saka mas makakakilos sila ng maganda. Iyon. Isa pang factor na consider natin, kung nakakapagpalaki ka man ng baboy, na yung cost ng pag-aalaga mo hindi maapektuhan. Kasi syempre, pagka may crates ka, eventually may maintenance yan, yung cost ng farrowing crates mo, may halaga eh. So, kung bakit naman ako bibili ng mga pens na i-isolate ko yung mga baboy, yung mga biik, inahin, kung pwede naman nakakalat na walang extra cost. Yes. Okay? Yun. So, time Meron Ba, pa. wala na, hindi nyo na magagamit pag ayaw nyong gamitin. Yes. Hindi. Katulad din ng sinabi ko na sa sinasabi natin, mas maiiwasan ng stress. At maiiwasan din yung sinasabi natin na mas kakaunti, according doon sa mga researcher, mas kakaunti ang nagkakasakit. Mas madami silang inaanak at hindi sinasabing equal, no significant difference about doon sa kinulong mo kaysa hindi. Kasi hindi naman maiiwasan yung pag-abort o miscarriage na tinatawag. Kasi nasa pag-aalaga din at sa feeds na ibinibigay mo sa nutrition. Hindi about doon sa kulungan. Tapos regarding pa dun sa aggression, in fact, pagka kinulong mo, yung mga alaga nating hayop, mas gusto nilang sanay sila ng paglakad-lakad, yun nga, nakakapag-exercise. 5 seconds. Restrict mo siya, mas naging aggressive eh. Okay, Yun. thank you. Thank you, boss. Now, Kayo po, baka meron. second round na po namin Second round ngayon. na po. Yes. Sali po kayo. Okay? Sir Daryl. So timer starts now. So nandito na nga po tayo. Sinasabi niyo po na scientifically proven na kasi na ang baboy nagiging aggressive kapag bagong panganak. Tsaka pinapatay nila yung mga biek na hindi sa kanila. So saan kayo lulugar ngayon? Saan yung mas humane side? Yung hahayaan yung mamatay yung mga biek na nakapaligid sa kanya or madaganan? Or yung ikukulong nyo sila sa lugar na hindi naman ganun kaliit, yung sakto lang sa kanila, makakagalaw pa rin sila, makakahiga, para sa safety na rin ng mga baby pigs. Yun tanong ko na lang, saan kayo lulugar? Yan. Dito kami lulugar. Yes. Ako na.
in the new millennial, nabanggit kanina yung behavior ng baboy. Kapag nakagala is mas prone sila. Samantalang sa bagong panahon ngayon, maraming pagbabago. Katulad ng tao, ang hayop ay nagbabago din. Nagiging marahas ang mga inahin sa kanilang mga anak. Nagiging marahas yung mga inahin sa kanilang anak at saka yung nagiging din yung mga baboy. Yes. Sige, kaya nyo yan. Tuloy ko po yun. Yes. Sabi nga namin, sang-ayon kami sa paglalagay sa ipitan ng buntes at saka ng anak. Ito pa po ang ilan sa mga dahilan na nakikita namin advantages. Dito po, kailangan mas madali ang breeding. Yung boar, hindi siya nahihirapan, ano? So, less stress din sa boar yan when mating. And easier pa rin na makita mo yung exact breeding date. Kasi isa-isa. Ngayon, nabanggit din po yun sa nutrition. Napakaganda kung nakaipit. Hindi naman talagang literal na ipit yun. Ibig sabihin, ipitan, ano? Ibig sabihin, contain pen. Kasi, mamamonitor mo siya. Kaya nga sabi namin, sow welfare. Kasi, kapag nakahiwalay siya, mas mamamonitor mo yung individual na pagpapakain sa kanya, mas matututukan mo siya. Kasi kung pahalo-halo sila, hindi mo na namomonitor dyan kung marami na ba siya nakain, kung hindi. Pero ito, pinaghanda mo talaga siya ng exact. Yes. Okay, kami naman. Okay, So, Miss yun. Rachel, ikaw muna. Ito based from... Kontrahin mo na yun. Ayan. Based from experts, ito galing to sa Department of Clinical Veterinary Science ng UK. So, may masamang implication din sa ating mga inahin kapag na-confine sila. Kasi sabi, individual stalls can be cold, uncomfortable, and injurious and imposes severe restrictions on natural behavior. Una, lack of oral satisfaction. Yes. Second, lack of thermal and physical comfort. Hindi sila komportable. Yes. Pain and lameness from injuries, muscle weakness, and osteoporosis. Kasi Yes. nakastill lang yung katawan nila eh. Oo. So yan, stress-related oral stereotypes and almost complete denial of normal maintenance behavior. Yes. Kontrahin ko yung sinabi ni Daryl. Sabi, mas stressful pag kinukonfine kasi iba yung behavior. Pero hindi. According to the experiment noong last 2006 kay Jervis, mas nag-i-increase yung pen-directed oral behavior. May cause sa stress ng sow. Kung bakit? Kasi tumataas yung level ng cortisol na hormones na nakakapagpa-stress doon sa ating mga alagang inahin. So, ibig sabihin, saka yung welfare mismo ng pigs na sinasabi na okay lang yung pero kontra po yan doon sa ating sabi sa ating DA, yung Code of Practice and Minimum Standard for the Welfare of Pigs. Ang sabi dito, kailangan magkaroon silang freedom from thirst, hunger, and malnutrition. So, ibig sabihin, kaya dapat nakagala sila kasi anytime na gusto nilang kumain, na andyan lang yung pagkain nila sa tabi, pwede silang pumunta doon. Sops, tama sa ba? Okay. Famous study from Barrett Sir, naka 2 minutes na pa. Naubos na niya. Okay. Sir Daryl. So, Okay, background starts now. Sabi naman po nila, there's a purpose in everything. Lahat po ng ginawa is may purpose. Hindi naman po natin intentionally na makaharm, pero ginagawa po natin. Kaya po na-invent yan. Lots of scientific studies, lahat po ng studies, ginawa na nila para ma-develop ang farrowing crates. Yes. So, ginawa nila yan in intention na mas madoble yung kita kasi may iwasan ng mortality. Ginawa nila para mas makaganda, hindi makasama. Sa akin, according to dito sa ating customer na gumamit ng farrowing crate, ang sabi ng ating customer, sabi niya, mas magandang gumamit ng farrowing crate sa mga inahin. Unang-una yun, dahil nga sa mga anak, yung security ng mga anak. Pangalawa, yung saving ng space. At pangatlo, kung ikaw ay isang businessman, mas iisipin mo yung kita kaysa dun sa ano. Yan. At dun sa sinabi Tama ni yan. Sir Dave na maintenance, kapag ka ikaw ay pagala or lang yung iyong baboy, nagkakaroon din tayo ng maintenance doon. Dumadagdag yung maintenance. Wow, Unang-una galing sa niya. paglilinis. 40 seconds. Pangalawa, sa paglilinis. Sige. Pangalawa, yung mami-minimize mo yung time kapag nakakreate kasi sa pagdudumi, isa lang yung kanilang dumihan, isa lang yung lilinisan mo. Okay. Okay. Dugtungan natin muna yung Time's up. tungkol sa actual, ano? Sa actual, 'di ba 45 tayo? Okay. Yes.
Okay, sabi po ng Major Integrated Farm si Edward Oherion mula sa Calatagan, Batangas, siya po ay may 14 na inahin at ang kanyang business ay breeding. So nagbebenta siya 3,400 ng biik, gumagamit siya ng technology. Sabi niya sa kanyang karanasan sa tagal ng panahon, mas maganda pa rin ang nasa ipitan kasi nasubukan niya yung hindi. Lagi siyang nakukunan yung kanyang buntis na inahin. So disadvantage yung hindi nakaipit. Time. And then, nai-stress siya. Time. There are studies since 2001 by Barrett et al., 2004 by McGrone et al., 2005 by Rhodes et al. Ang studies na to, sinasabi nila, walang difference yung nakakulong at sa hindi nakakulong, medyo maluwag, na sa performance ng panganganak ng ating mga alaga. At the same time, yung maintenance, talagang maintenance yan. Talagang kung maski kalat yan, isang kulungan pa rin yan, na pag hinugasan mo, isa lang naman ang pupunta ang drainage, ma'am. Hindi naman yan, itong pen na to, dito mo lilinisan, yung isa sa kabila, hindi ganon. Isa pa rin po pupunta ng dumi at ihin yan, pag trinash nyo, doon pa rin siya. Yes, actually, pag nakakreate yan, hindi mo kaagad malilinis. Halimbawa, busy ka. O, so Pag sa nakakreate paglilinis yan, yan, sa paglilinis, di ba, mas prone sila sa bakterya. Pag kasi nauupuan nila, na tatayo lang sila, tapos parang inaano mo yung freedom nila eh. Excuse me, kami ang nagsasalita, so butas, pwede. Okay. So, nagkakaroon sila ng prone mas bakterya. Kasi tatayo, kakain, gagana. Pero once in na sila ay pagala, lalo na kung bagong panganak yan, kailangan syempre ng exercise eh. Diba? Mas naiiwasan yung lameness, yung kanilang stress. So, parang yung productive ng kanilang panganganak, mas maganda. So, ibig sabihin, at saka, yung crate kasi, sa ibang bansa, doon sa North America, binan na yan year 2014. Up to now, binaban nila yan. Kasi bakit? Dahil doon sa welfare ng pigs. Kasi nga, parang pinipigil mo yung freedom ng paggala nila kasi yung stress nila mas prone at maraming namamatay according doon sa study na ginawa ni Cherbis. Ayun, dugtungan ko na lang yung Yes. Ayun, kasi yung May plus 5 seconds kayo kasi nag-bat in ako eh. Okay. Yung Animal Welfare Act, which says that animals should be able to express their natural behavior. Paano Yes. nila ma-express kung nakakulong Nakakulong. sila? So, imagine niyo na lang yung sitwasyon na nakakulong sila 5 days before giving birth and for up to 4 to 5 weeks after. Teka lang, palamig muna tayo. Masyado na mainit. Okay. Sige. Okay na. Last round to ha. Last round before the final. Ang last round natin, di ba, there's no argument. Yes. So, yung point nyo is point taken. Point namin is, it's up to you kung... Basta last word. Last words lang namin. Tulad niya ng sinabi ko, everything has a purpose. Yes. Hindi naman po ginawa to ng para pahirapan ng mga hayop or ginawa to para sa ikagaganda ng lahat. Yun lang po yung sa akin. Yan sa akin, yun nga yung sinabi ni Darrell, ginawa din ito para matulungan din yung iba nating mga businessman para magkaroon sila ng na tinatawag na magandang Action. sistema sa kanilang pag-aalaga. Very nice. Magaganda yung mga sinabi nyo. Ngayon, ang sa amin po ay hindi nakaka-create ng stress at lameness sa mga hayop ang paglalagay sa kanila sa ipitan. According to some vet at samahan ng mga animal welfare professionals sa Amerika, at ito'y January 7, 2019 issue. Yes. Latest. Sabi po nila ay natuklasan nila na ang sow, ang mga inahin, ay mas mataas ang stress level as measured by cortisol concentration. May test na yan, lab. And then, ito po ay nakita nila na mas mataas din ang mga problem sa foot kapag nasa communal pen. Pero napaka-slight lang naman, in fairness. Konting-konti lang ang abante. Ang sa amin na lang po is, everybody loves at pigs, na parang iniisip natin para siyang tao. No? Pero, dahil may buhay. Pero ang isipin natin, they are destined to make food, not serve as pets. Or, sabihin natin mga companion. So, kung merong cruelty, ay higit sa lahat, syempre, kung kakain ka nito. Hindi lang basta ikinulong mo lang kung yun ang pupuntusin. Pero sa amin po, naniniwala kaming mas makakatulong ang ipitan
para sa welfare ng sow, ng piglets, at saka ng businessman. Yes. Salamat po. Yes, bago po. Palamig muna tayo. Yes. Nainitan ba kayo? Sali po kayo. Mga opinion nyo po, pwede nyong i-post. Yan. Style lang po namin Opo. yan. Merong kunyaring... Ayun. Okay. Sa inyo pong side. Wala pala Miss, sandali, simple okay. lang. Okay. Yung karamihan ang baboy kasi, these are social animals. Kailangan yung interaction nila to relieve their stress, kapag socialize. Kasi masiyahin nga alaga itong baboy, malaro eh. Mhm. So, yung sinasabi lang namin, para mabawasan mo yung stress, di ihayaan mo sila maki-interact sa iba nilang kasamang baboy. By nature naman, manganganak, mabubuntis at mabubuntis yan. Nasa pangangalaga pa rin ng stock person kung paano Yes. aalagaan ang Tama yun. panganganak ng aking Tama yun. I agree with you. Yes. Ang sa akin din naman, syempre, hayop yan yung sinasabi niya, welfare, ganun. So, hindi lang basta tayo magnegosyo. So, intindihin din natin, may buhay yan eh. So, alagaan natin as siya yung nagbibigay ng kita sa atin, bibigyan din natin siya ng proper nutrition, tamang alaga. Kasi minsan yung crate kasi depende kung anong klaseng crate ang bibilihin mo. Kasi minsan yung crate na nilalagay natin, yun ang minsan ng cost na kakasugat yung mga baboy. And then, pag matagal sila dyan, lalo na kung saka natin iaalis yung mga inahin, kasi hinahayaan lang natin yung mga biik na dumede. So, according to kay Jervis ulit, na after 28 days na hinahayaan mong dumedede lang yung mga inahin doon sa, yung mga biik doon sa inahin, so nagkakaroon sila ng stress. So, doon nagkakaroon ng stereotypical behavior na tinatawag. Kasi nagkakaroon sila ng, makikita mo yung mga nakakulong doon sa kulungan na maliit na ganan, ngumunguya silang ngumunguya. Yun yung behavior nila na hindi na maiiwasan kahit wala silang pagkain. And then, kinakagat nila yung crate mismo. Tapos, winiwigil nila yung, ginagano nila yung ulo nila. Which is parang, kasi parang, feeling nila, nagkakaroon silang boredom, yung nayayamot sila, naiinis sila, kaya nagkakaroon sila ng nag-aggressiveness na kinamamatay. Tapos, yun yung cause na hindi sila kumakain hanggang sa mamatay. So, kaya yung dahilan na naibinan na po yan sa North America at sa Canada, California, marami na po. So, sa ating lang na sa Pilipinas ang hindi pa, syempre iba yung policy natin dito. At sa akin lang, on opinion ko, na sa pag-aalaga talaga, parang nakikita ko sa according to sa mga research, kung mag-aalaga man din ako, ayoko ding ilagay sa crate. Kasi doon sa study nga natin sa Team A2V, di ba, hinahayala natin doon, na depende doon sa nag-aalaga. Kung close monitoring tayo, hindi natin, maliles yung mortality, lalo kung lalagyan natin ng technology. Yan po. So, yun. Tsaka, kung may alternative way naman para maalagaan sila. Kasi most backyard racers sa atin walang ipitan. Yes. So, parang mostly, nasa maluwang lang na pen yung inahin. Tapos, then may mga sariling pen yung mga piglets. Katabi lang ng pen ng sow. So, para kung dumede yung mga piglets, parang pwedeng may bubuksan lang ng maliit na pintuan para makadede sila. Tapos, ibabalik na lang ulit Yes, after. oo. So, hindi naman kailangan Okay. So, ayan po, mga kaibigan, nakita nyo, pros Yes. and cons. Ayan, Opo. oo. Yan naman po Sometimes we have to, act as talagang debater. Oo, kasi nag-iinit na ako eh. Kailangan talaga yun, may mga pangasar, gano'n. Tumataas na boses ko eh. Ulit, paano yung aggression, ma'am, nung inahin pag nasa pen? Anong ginawa mo kanina? Di ba? Talaga gano'n kasi, nagkakos ng damage. Okay. Talaga. Well, sa amin yes. naman po is sariling perspective lang po namin sa buhay yan. opo. It's up to you kung ano pong gagawin nyo. Nasa Yes. sa inyo po yan. Sigurado sa malalaking farm na experience nila yan. Siguro. Doon sa mga gusto naman ng ipitan, pwede naman po. Pero advice din namin, pag-aralan nyo kung paano gagamitin, tsaka Yes. proper Oo, sizing proper ng mga- Yes, oo. Ganito, Kasi mahalaga yan, mahal Ganito, siguro naman we will agree Yes. sa atin, bawat isa sa atin na ang bottom line nito, nandun pa rin sa nag-aalaga Yes. o doon sa Yes. nangangasiwa. Yes. At saka din, pwede namang combination eh. Pagdating ng guilt, ilagay mo sa grupo. So, once na pinakastahan natin yan, pwede mo ilagay sa crate. After a few days, pwede mo na ilagay mo ulit. Hayaan mo yung mga inahin mo. Huwag lang natin ilagay. Pagdating ng kasi, for ng mga guilt, hinahayaan nila for life na sila nakalagay doon. Hindi, actually Combination. ngayon meron mga partners na
inadjust na nila yung Size, oo. Inadjust na nila, hindi na yung talaga. Ay, talagang katawan lang eh. Katawan lang nakita ko minsan sa YouTube. Okay. Talagang May studies naman eh. Tapos yung isang point na sinabi ni Miss Ana na ni Mayora, yung kung saan dulo nito Yes. nadapa. May 19 ha. Gawin niyo po, habaan May niyo. 19. Kasi normally, kung saan po kakain yung ating alagang baboy, sa dulo po yung side, sa opposite side, doon po siya dudumi. So, habaan po natin para may space po sa mga atras sa kain. So, kung ano man ang angkop sa inyo, basta kailangan nakatutok po kayo. Pag-isipan nyo kung paano mas maganda ang inyong pangangasiwa. Okay? Yes. Punta natin Yeah. yung mga pagbati. Malikli na yung oras natin. Yes, okay po. Yes. Okay. At teka muna. Magkamay muna tayo. Ay, Yeah. thank you. Manggiinit na ako kanina. Punta yung Palakpakan muna tayo dyan. Thank you po. Pauna pa lang yan, patikim pa lang po yan. Next Tuesday, abangan nyo kung ano Yes. naman ang aming pagtatalunan. Apo. Kay Sir Anong nauna? Itlog na pula o itlog na puti? Oh, good afternoon nga po pala kay Ma'am Juday, kay Hi, Eden Juday. Negrito, Randy Carlo Aves, Si Sir John Gomaru, yung una. Apo, Roderick Enriquez Gaspar, Oderon Trebe, Yes, Jever Laconda, kay Luz Ma'am Papaco, Jejo Villanueva. Yes, si Des Umadam Ricare. Thanks sa live. Jennifer Yes. Kataring. Yes, si Ate Judith. Hi, Hi, Mayora. Mayora. Thank you po. Thank you ha. Sa May. Maridic Marshall. Jerry Taniedo, good afternoon po. Dayoberto Tabel Palayo. Benjamin. Good day po. Happy watching. Yes, good day. Saudi Boy. Yes, si Raymar Padres Lopez. Arvic Marshall, yan. Good afternoon. Yes, Divina ka hindi apostol. Tutupi. Nagtutupi ng damit. Sir Miguel. Okay. Oli Ernest, de la... Del Campo. Yan, Walmart. Good day po mga idol. Yan si Walmar sabi, gusto ko gawin yung DIY na binibigay ni Miss Ana. Happy watching from Yes. Oh, nako, murang-mura lang po. Murang-mura lang po yun. Good afternoon. Ang dami ha, pagbati ha. Yes. Toby team watching us from Australia. Yes. Divina ka hindi. Apostol. Maglagay ng uli. Yung po kanina, June Ardesa Rodriguez, Pedencio Bibar, Well Mercy Cafe. Yan, good afternoon po. Ano yung yun? IMO, Indigenous Microorganism. Makakawala din ba ng amoy sa manukan? Yeah. Yes, depende po dun sa mga indigenous ingredient, katulad ng sile, luya, bawang yan. Pag halo-haluin nyo po yan, pwede po yan. Lakay Dexter Sniper, good afternoon. Yan si Sir Dens Omandam Ricare. Sir, saan po ihahalo ang ato para sa alagang broiler chicken? Yes, sa una po, meron po tayong procedure na nilalagay dyan. Pagsisiw pa lang sa feeds at saka sa tubig. After 2 weeks, sa tubig na lang po nilalagay natin. So, 1 kutsara agad, 4 na litrong tubig. All throughout na pag-aahalaga po natin. Thank you. Ma'am Judith Galang, Juliet Galang Magadan, Shalom po, Team Atobi. Happy New Year of listening. Yes, Happy New Year. Okay. Ibalik ang natural na pag-aalaga. Dapat Okay. nakagala. Dapat Yes. nakagala. Ayun. Ano Ayan. pa? Sir Rial Villanueva Teo, mas marami pa rin ang gumagamit ng farrowing crate, mapa-backyard, small farm, and commercial farms based on observing po sa aming lugar. Yes, tama naman po yun. Opo. Si Ma'am Okay. Judes, kontra ako. Si Juday talaga, oh. Matindi. Yes, Siya na madam. Yes. Ganda mo. Ganda mo. Ayan, thumbs up si Ruben Lacumba. Kumba. Thank you. Mr. Romeo Cobrador watching Sis- Sir saan? Yes, si Sir Clerk Espiritu. Good afternoon. Rusty Malera. May ano, Yan, dami. may announcement po kami. Yung mga paghandaan nyo to soon. Yung mga lalagyan ninyo ng atobi. Ayan, nako, abangan nyo po yan. Ayan po. Sabi ng yung garbage yung selection, practice niyo po. Malay nyo, may makinabang sa inyo. Yes, Garbage opo. segregation. Ayan, oo, ayan. Ayan po. Saka dun, saka huwag niyong kalimutang i-visit yung website natin sa Si Atovi Animal G2. Yes, and then saka para maka-watch po kayo yung live streaming natin, i-like nyo po yung Atobi Nanotechnology, Page Atobi po. page. Yan. Visit nyo lang po yung Importante pa. Meron pa isa. Yung number. Yung mga napapanood yung po dito, we have a share button. Send nyo na lang po ng send. Sir Darius. Yes. Basta wag niyo rin pong kalimutan pumunta sa aming YouTube page, www.youtube.com
www.atovi nanotech. Yes. Basta wag niyo pong pag nanood po kayo ng video, wag niyo pong kakalimutan ng i-share, i-click ang subscribe. Yun, importante po yan. Yes, Oo, notification yan. bell. Oo. And pwede rin naman po kayong tumawag sa mga number sa office Yan. na 0917-540-8887, 0917-875-4262, Smart 0939-917-2858, at 0998-1162, or sa landline po, 842-3003. At simula po sa buwan ng Pebrero and onwards, meron na po tayong monthly na lecture, pre-lecture po dito sa lobby ng main office ng Atobi. At i-announce namin yung pecha sa February, pero magiging monthly na po yan. 25 seats lang po ang tatanggapin natin. Magpapa-reserve kayo. Yes. Reservations. Yes. At yung nagpa-reserve, pag hindi nagpunta, hindi po muna kayo i-accommodate. Yes. Oo. Ano? Sa susunod, For life? O yun ano lang ba? hindi naman for life. Kaya lang, syempre, yung mga may pagkakataon makapunta, yun ang unahin natin. Yes. Oo. First come, first serve. Oo. Yan po. Take note po, Yan. reservation Take po note. to ha. 1:5 po, bakit ito practical na gamitin niya ng ating paksa next month. Ayun. Okay. So, ayan Kung po. may mga questions pa kayo, pwede nyo pa rin po i-post. Tapos sasagutin ko namin. Huwag po kayo mahiya. Yes. Welcome po kayo. Free na free po yan. Wala akong bayad. Yun yung importante dun. Oo, walang bayad. Ayan. Okay? Maraming salamat po. Sa Sabado, muli namin kayo nanyayahan na manood ng Farmer's Talk. Yes. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood sa amin ngayon. Yan. Thank you, thank Please, you. kung bagong topics, pakipost natin po. Yes. Ayan. Watch out for the Contrario next Tuesday. Yun. Yes. So, yan. Ano naman kaya yan? Pwede kayo mag-suggest. Yes. Pwede kayo mag-suggest. Okay? Team Atobi will continue to educate. Shut! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology.
Sariling atin ata to. Atovi Technology.